Russia nagpadala na ng 6 na warships sa Middle East para suportahan ang Palestinians. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. May nakakagulat na nangyari. Nagpadala ang Russia ng 6 na malalakas na warships sa baybayin ng Israel na nagdulot ng pagkabahala sa buong international community. Hindi inaasahan ang kilos na ito at marami ang nagtatalo-talo at nag-aalala sa maaaring maging epekto nito sa matagal ng magulong Middle East. Ang pagpapadala ng naval forces sa rehiyon na sabi nila ay para suportahan ang Palestine ay nagdulot ng bagong pansin sa matagal ng kaguluhan sa Holy Land at nagiging palaisipan din ito sa karamihan at nagtataka kung ano ba ang tunay na motibo at layunin ng Russia. Ang Middle East na puno ng kasaysayan ay matagal nang pinagmumulan ng hidwaan at tensyon. Ang pinakaugat ng Israeli-Palestinian conflict ay dahil sa pag-aagawan sa teritoryo, pagkakaiba ng pamamahala at mga lumang samaan ng loob. Sa mga lumipas na panahon, iba't ibang nations at international organizations ang nagtangka na mamagitan at ayusin ang gulo dito. Pero madalas, hindi sila nagtatagumpay. Ang biglaang pag-deploy ng military ng Russia sa Israel ay nagdagdag ng panibagong komplikadong geopolitikal na sitwasyon. Ang Naval Task Force na ito, na pinangungunahan ni Admiral Kitov aircraft carrier, ay binubuo ng ilang warships na may advanced na armas, kasama na ang guided missile cruisers at destroyers. Ito'y kakaibang pagpapakita ng lakas na hindi nakikita sa rehiyon sa loob ng maraming taon. At dahil dito, nagulat dito, hindi lang ang Israel, kundi pati na rin sa ibang mga kalapit na bansa. Pero bakit nga ba sila nakikialam sa gulo ng Israel at Palestinians? Para maintindihan natin, bakit nagpadala ang Russia ng mga malalakas na warship sa Middle East ay dapat muna nating alamin at tingnan ang mga historical at political factors sa mga nagdaang taon. Ang Israeli-Palestinian conflict ay nag-umpisa pa noong late 19th century nang ang Zionist movements ay nagsimulang mag-advocate para sa pagtatag ng Jewish homeland sa Palestine. Ang hangaring ito ay sa kalaunan ay nagresulta sa pagkabuo ng State of Israel noong 1948 na matindi namang tinutulan ng Arab states at ng Palestinian population at itinuturing pa nga nila ito bilang pagnanakaw sa kanilang lupain. Sa mga sumunod na dekada, nagkaroon ng maraming wars at conflicts kung saan ang Israel ay lumitaw bilang isang regional military power. Ang Palestinians naman ay patuloy na nakikipaglaban para sa makilala sila sa pagiging estado. Ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago at maraming peace initiatives at negotiations ang ginawa pero limitado ang resulta. Ang pakikialam naman ng Russia sa rehiyon ay nagsimula pa noong Soviet era, kung saan sinuportahan nila ang iba't ibang Arab nations laban sa Israel. Pero noong 1991, nang bumagsak ang Soviet Union, nagkaroon ng panahon na medyo hindi sila masyadong nakialam sa Middle East. Hindi sila nakialam ng matagal na panahon, hanggang nang dumating na ang 21st century. Sa ilalim ni President Vladimir Putin, muling ipinakita ng Russia ang kanilang pagiging key player sa rehiyon. May paninindigan talaga si Putin pagdating sa pagpupursigi ng strategic interests ng Russia sa buong mundo. At ang Middle East nga ang isa sa mga interest niya. Sa nakalipas na dekada, malaki ang itinaas ng involvement ng Russia sa rehiyon, lalo na sa Syria. Ang kanilang military intervention sa Syria noong 2015 hindi lang nagpatibay sa Assad regime kundi nag-establish din sa Russia bilang major player sa Middle East. Ang karanasan sa Syria ay nagbigay daan para makabuo ang Russia ng malalapit na alyansa sa key regional actors kabilang ang Iran at Turkey habang pinapanatili ang diplomatic ties nila sa Israel. Sa mahirap na sitwasyong ito, maganda ang naging epekto nito sa Russia dahil nakatulong ito para makaimpluwensya sila sa mga pangyayari sa rehiyon at magpakita bilang mediator o tagapamagitan sa mga conflicts tulad ng Syrian Civil War. Ang biglaang pagpadala ng Russia ng warship sa Israel ay nangyari kasabay ng bago at mas matinding violence sa Gaza Strip na sinasagawa ng Israel. At sa gerang ito, marami ng mga civilian casualties ang nadadamay. Nagdulot na din ito ng international condemnation at mga panawagan para sa ceasefire. Bilang tugon sa krisis, nag-issue ng statement ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia na nagpapahayag ng pag-aalala nila sa pagtaas ng violence
at pagkawala ng buhay sa Gaza. Ang statement ay nanawagan din para sa agarang ceasefire at diniin din nila ang kahalagahan ng comprehensive political solution sa Israeli-Palestinian conflict. Ang pag-deploy ng naval forces ng Russia sa Israel ay maaring tingnan bilang direktang tugon ni Putin sa krisis sa Gaza at ito'y pahiwatig din na meron talaga silang intensyon na makialam sa mga usapin ng rehiyon. Sa pagpadala ng malakas na naval task force, sinusubukan din ng Russia na ipakita na meron silang malakas na puwersa para sa stability sa rehiyon na puno ng pag-aaway. Ganun pa man, ang ginawang ito ng Russia ay nakaapekto sa kanilang complex relationships sa iba't ibang key regional players. Halimbawa, ang Israel ay nag-maintain ng delicate balance ng relasyon nila sa Russia, United States at iba pang regional powers. Nakipagtulungan sila sa Russia sa mga isyu tulad ng military coordination sa Syria habang pinapanatili ang malakas na ties sa US. Ang Iran naman, sa kabilang banda, ay may significant na impluensya din sa Palestinian militant groups tulad ng Hamas. Nakabuo ang Russia ng strategic partnership sa Iran sa mga nakaraang taon. Kaya naman hindi maitatanggi na may kapangyarihan na din silang makialam o manghimasok sa pinaggagawa ng Hamas. Ngayon sa pag-deploy ng warship sa Israel, maaring sinusubukan ng Russia na i-pressure ang Iran na gamitin na nila ang impluensya nito para pakalmahin ang sitwasyon sa Gaza. Ang Turkey, na isa pang regional player, ay naging key partner rin para sa Russia sa iba't ibang aspeto, kabilang ang energy cooperation at regional diplomacy. Kahit iba ang posisyon ng Turkey sa Israeli-Palestinian conflict kumpara sa Russia, makabuluhan pa rin ito. Pero bakit? Ang mga aksyon kasi na ginagawa ng Russia sa Middle East ay maaring tingnan bilang panghihikayat sa Turkey na makialam na sa crisis sa Gaza at lumahok na din dapat sila sa mga diplomatic efforts para sa resolution. Ganun pa man, ang international na pananaw sa ginawang naval deployment ng Russia sa Middle East ay naging paksa talaga sa buong mundo. Ang United States naman, alam nilang may karapatan ng Russia na ilipat ang kanilang military assets sa iba't ibang bansa kung gugustuhin nila. Pero nagpapahayag pa din sila ng kanilang kagustuhan para sa mapayapang resolution ng kaguluhan sa Gaza. Naglabas ng statement ang US State Department na nananawagan para sa immediate ceasefire at hinimok din ang lahat ng parties na bumalik sa negotiating table. Nagpahayag din ng kanilang concerns ang mga European leaders at ang iba ay nanawagan na din sa Russia na gamitin ang kanilang impluensya para pakalmahin ang sitwasyon. Aktibo ang European Union sa diplomatic efforts para i-address ang krisis at nag-offer pa sila ng suporta para sa peaceful resolution. Ang United Nations naman, sa pamamagitan ni Secretary General Antonio Guterres, ay nanawagan na din para sa agarang pagtigil ng violence at binigyang diin niya din ang kahalagahan ng two-state solution sa Israeli-Palestinian conflict. Nagpatawag din ang UN Security Council ng emergency meetings para i-address ang sitwasyon at hanggang sa ngayon po ay patuloy na tumataas ang international pressure para sa ceasefire o tigil putukan. Ang desisyon ng Russia na magpadala ng warship sa Israel ay naglalaman ng maraming tanong tungkol sa kanilang tunay na layunin. Sabi ng Russia sa kanilang official statement, bahagi lang daw ito ng kanilang suporta para sa mapayapang resolution sa Israeli-Palestinian conflict. Pero ang nakakatakot ay hindi pa rin malinaw ang eksaktong layunin ng pangingialam. Ngayon, ang isa sa mga posibleng layunin ng Russia, kaya nila ito ginawa, ay para iposisyon ang kanilang sarili bilang isang diplomatic na tagapamagitan sa conflict gamit ang kanilang relationship sa iba't ibang rehiyon. At dahil sa pagpapakita nila ng military presence, maaring layunin talaga ng Russia na palakasin ang kanilang posisyon sa anumang future negotiations at magkaroon ng impluensya sa mga peace talks. Pero napakadelikado ng ginagawa ng Russia. Bakit kamo? Kailangan nilang mag-ingat para hindi lalo lumala ang tension o mag-escalate pa ng mas matinding conflict. Sa katunayan, sa tingin ko at sa tingin din ng karamihan, matatapos lang ang kaguluhan sa Middle East kapag ang lahat ng mga superpowers, especially US, China at Russia, ay pumagitan na sa Hamas at Israel. Sila lang ang mga malalakas na bansa ang may kakayahan na ipahinto ang gerang ito sa Middle East. Ngayon, ang desisyon ng Russia na magpadala ng 6 na warships sa Israel para suportahan ang Palestine
ay isang nakakagulat na kaganapan. Sana lang maging tagapamagitan sila sa gulo, hindi sila pa ang lalong magpapainit ng tensyon. Ganun pa man, muling nananawagan ng international community, kabilang ang United States, European Union at United Nations, para sa agarang ceasefire at pagbabalik sa negotiations. Ang kahihinatnan ng pakikialam ng Russia ay depende sa kanilang kakayahang i-navigate ang complex of dynamics ng rehiyon. Sa huli, ang sitwasyon sa Middle East ay nananatiling nasa mataas na tensyon at ang mundo ay nagmamasid lang sa kahihinatnan ng gerang ito. Sa ngayon din, ang warships ng Russia ay nagsisilbing anino lang sa Israeli-Palestinian conflict, pero sana wag na silang makialam pa sa gulo dahil kapag hindi nagkasundo, maari itong magresulta ng ikatlong digmaang pandaigdig. At wag naman po sana iyon mangyayari.